Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's Friday morning here in Houston, Texas, May 30, 2025. Hallelujah. Thank you, Lord. Friday na po. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat at kami ay muling nag-ising upang ikaw ay aming sambahin. Ikaw ang aming pagsilbihan, Panginoong Hesukristo, ang aming Diyos na buhay. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang aming hari at aming Diyos, ang aming tagapagligtas, Father God, in the name of Jesus. Maraming salamat po. At kami ay nagising, ako ay nagising upang pagsilbihan ang iyong anak na si Panginoong Kristo. Oh, hallelujah. Salamat po sa maayos na pangangatawan, sa ligtas na pagtulog at nakaraos sa araw ng Wibes at ngayon ay Biyernes. Thank you, Lord Jesus. It's Friday! Hallelujah! Friday! Friday morning. Thank you, Jesus. Welcome dito sa ating live. Ngayon ay Biyernes na. Diyan ay Biyernes ng gabi. Dito ay Biyernes ng umaga. So tayo ay magpuri sa ating Panginoon sa Kristo. Atin siyang sambahin. Siya ang karapat-dapat at walang iba. Huwag natin kalimutang i-love at i-share ang ating live. Love and share tayo mga kating Jesus para sa ganun ay maraming makakapanood sa ating live para sila rin ay mabago kagaya ng pagbabago na ginawa ng ating Panginoon Kristo sa ating mga buhay. No? Yan mga kating Jesus. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Thank you, Lord. Ayan, nandito na ba kayo? At nang tayo'y makapag-umpisa na. Tawagin na ninyo tawagin na ninyo mga kating Jesus. La 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 la, there's more fresh. Bagong pag-asa ang nadaramhan. Yan na, nag-umpisa na tayo. Ang sabi sa salita ng Diyos, ang sabi dyan, happy moments! Praise God! Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. So ating pasalamatan ang ating Panginoong Diyos Ama, Panginoong Hesukristo, sapagkat siya ang ating nang dahil sa Kanya ay tayo ay muling
nagising, buhay, hallelujah. So ngayon ay Biyernes ng umaga dito sa Houston, Texas. Welcome, welcome Facebook joiners, Facebook viewers, YouTube viewers. Welcome dito sa ating live. Ngayon ay May 30, 2025. Hallelujah. Ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo, fresh from the bed. Ayan. Excuse me. So, nandito na ba kayo? Nang sa ganun ay tayo ay makapag-umpisa na sa ating pagpupuri sa ating Panginoong Jesucristo. Ayan, magpuri na tayo sa Kanya, no? Maaga tayo ngayon. Thank you, Lord. Mas maaga ako ngayon. Hallelujah. Building. The builder. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa Kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Yes, Father God. In the name of Jesus, andito po kami upang ikaw ay purihin, upang ipataas ang pangalan na iyong anak na si Panginoong Jesucristo. Lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng dila ay magbibigkas na si Panginoong Jesucristo ang Diyos. Jesus is
Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kami po ay tinibigyan namin ang pinakamataas na uri ng palakpak na para sa iyo, Panginoong Hesus, na karapat-dapat na aming kilalanin. Salamat po sa iyong sakripisyo sa aming mga buhay upang kami ay mabigyan ng pagkakataon na muling maiugnay sa Diyos Ama. Hallelujah. We love you, Lord Jesus. Andito ang aming mga buhay upang ikaw ay aming pagsilbihan, our Lord, our King, our Savior. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you po. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Nagpapakumbaba kami sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na kami ay walang magagawa kung wala ka. Ano man po ang aming nagawang kasalanan sa inyong harap, sa aming mga isipan, sa aming mga puso, maging sa aming pananalita, sa aming mga ikinikilos, Panginoong Diyos, patawaran mo po kami at gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong presensya sa oras na ito. Linisin mo ang aming mga puso at dinideklara namin ang pagpapatawad din sa mga taong nagkasala sa aming Panginoon, sapagkat yun ang sinasabi mo sa iyong mga salita. Vengeance is not ours, it's yours. Oh, hallelujah, Father God. You will justify us. Sino-sino man po yung mga naninira sa amin, yung mga nananakit sa amin, nanluloko sa amin, Panginoon. Vengeance is not ours, it's yours, Lord. Patawarin mo po sila at katagpuin mo sila, Panginoon. Convict the hearts, Lord, sa ginawa nilang pagkakamali, Panginoong Diyos, at baguhin mo sila, Lord. Nang sa ganun magkaroon sila ng panibagong buhay na mapayapa at puno ng kagalakan, sapagkat dahil ikaw ang dahilan ng lahat. Oh, hallelujah. We welcome your Holy Spirit in our midst today. Ang sabi mo sa mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So kami, Panginoong Kristo, ay naniniwalang nandito ang iyong presensya upang kami po ay gabayan, upang ang aming mga sakripisyo na sa oras na ito aming ibinibigay para makinig sa iyong mga salita ay hindi masasayang, at ito po ay magbubunga ng maraming mga bunga, mga kaluluwa na magsisilbi sa inyo, Panginoong Hesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Let's welcome the Holy Spirit in our midst today. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. Excuse me. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. Yes, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God, in the name of Jesus. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Mangusap po kayo at itago niyo ang inyong lingkod sa krus mo, Panginoong Jesucristo, upang hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ang iyong kabutihan, ang iyong kagalingan, ang iyong
ang iyong kababaang loob, ang iyong pag-unawa, ang iyong pagmamahal na walang hanggan, ang iyong mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw sa mga taong naniniwala sa inyo, Panginoon Jesus. So, hallelujah. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus, at naging maayos po na ang daloy ng aming live at ang internet connection, Panginoong Jesus. Ikaw po ang mag-iingat, magkaroon kami ng strong connection na hindi po maputol ang aming live, maging ang aming mga kapatid na nandito, nagsakripisyo na kanilang mga oras, Panginoon, ng kanilang resources. Lord, ikaw po ang magbibigay ng kanilang anumang kanilang pangangailangan, Panginoon. Maraming salamat po. Pinabalik namin lahat ng ito ay aming pinagdadasal, lahat ng ito ay aming pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Praise God sa Kanyang kabutihan. At tayo ay nandito na naman sa bahay niya. Welcome dito sa ating live at tayo ay matuto sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Thank you, Lord Jesus, sa Kanyang kabutihan. At ayan, napapala na ba ninyo si Sis Lisa, mga ka-Team Jesus, nang sa Ganoon ay kayo rin ay pagpapalain ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat kayo ay nag-share ng mga pagpapalang binigay ng Diyos sa inyo. At bukas, God willing, so pagkatapos ng ating Bible study ay magkaroon tayo ng raffle, hindi raffle kundi yung bobonot, no? Kung sino ang mauunang mag-live bukas. So hindi niyo ako itag kundi paano ba yun yung with vitamin for the soul, yung ganun ba para makita ko na nag-live na kayo. Oh. No? So congratulations sa mga challengers, kahit na maaring sabihin niyo man na hindi kayo manalo, pero sa inyong ginawa, ang Diyos na ang bahalang magpapala sa inyo, babalik sa inyo ng mga pagpapalang siksik-liglig, umaapaw para sa Kanyang kapurihan. Hallelujah. Ayan. So, kahapon ay saan na ba tayo, mga ka-Team Jesus? 4:26. 5:27. 127, 5:28. Ito ay 5:29, 25. So, dito na tayo sa chapter 2. So, kahapon, mga ka-Team Jesus, ano ba ang mensahe ng Banal na Espiritu sa atin? So, dito natin natutunan na ang mga Tesalonika ay naging modelo ng mga mananampalataya, no, sa Europa. At nakilala sila sa kabila ng kanilang ng matinding paghihirap nila sa buhay, ay nakikilala sila bilang matatag na mga mananampalataya kay Panginoong Jesucristo. At nagkakaroon sila ng maraming bunga, mga ka-Team Jesus. So, bumubunga sila sa kabila ng hirap nila sa buhay. So, isang malaking inspirasyon yan sa atin na kahit na anumang mga pagsubok sa buhay ang ating natatanggap, ang ating nararanasan, ay magbunga pa rin tayo sa kabila ng anumang mga balakid, mga pagsubok, mga hadlang na tayo ay hindi makapagsilbi sa Panginoon. Huwag nating gamitin yung mga hadlang na yun upang mawala tayo sa presensya ng Diyos, kundi gamitin natin yung mga balakid na yun
no? Yung mga distraction na yon na maging stepping stone natin na mas lalo tayong mapalapit kay Panginoong Hesukristo at puspos tayo sa presensya ng banal na Espiritu. Oh, hallelujah. So, ayan mga ka-Team Jesus. Okay. So, dito tayo sa chapter 2. 1, 2. Oh, haba ng chapter 2. 1 to 16. Okay? Chapter 1 to 16 ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Nasaan na ang inyong mga Biblia, mga ka-Team Jesus? So, tayo ay magbasa na. Ready, go! Mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam na hindi nasayang ang pagpunta namin dyan sa inyo. Alam nyo ang mga paghihirap at pag-aalipusta na dinanas namin sa Filipos bago pa man kami dumating dyan sa inyo. Pero sa kabila nito, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipangaral ang magandang balita sa inyo, kahit na maraming hadlang. Hallelujah. Ang pangangaral namin ay hindi batay sa kamalian, masamang hangarin o sa balak na maninlang. Sa halip, nangangaral kami bilang mga karapat-dapat na katiwala ng Diyos ng kanyang magandang balita. Ginagawa namin ito hindi para kalugdan kami ng mga tao, kundi ng Diyos na siyang sumisiyasat sa mga puso namin. Amen. Alam nyo rin na hindi namin kayo dinaan sa matatamis na pananalita sa pangangaral namin at hindi rin kami nangaral para samantalahin kayo. Ang Diyos mismo ang saksi namin. Hindi namin hinangad ang papuri ninyo o ng sinuman, kahit may karapatan kaming tumanggap nito bilang mga apostol ni Kristo. Sa halip, naging maaruga kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa mga anak niya. At dahil mahal namin kayo, hindi lang ang magandang balita ang malugod naming ibinigay sa inyo, kundi pati na rin ang buhay namin dahil napamahal na kayo sa amin. Tiyak na natatandaan niyo pa, mga kapatid, ang pagsisikap namin noong nasa inyo pa kami. Habang ipinangaral namin ang magandang balita ng Diyos, araw-gabi kaming nagtrabaho para hindi kami maging pabigat sa inyo. Saksi namin kayo at ang Diyos na ang pakikitungo namin sa inyong mga mananampalataya ay tapat, matuwid at walang kapintasan. Alam ninyong katulad ng isang ama sa kanyang mga anak ang turing namin sa bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang loob nyo, pinayuhan at hinayaan na mamuhay ng karapat-dapat sa Diyos na humirang sa inyo para sa kanyang kaharian at kadakilaan. Lagi rin kaming magpasalamat o nagpapasalamat sa Diyos dahil nang tanggapin nyo ang pangangaral namin, tinanggap nyo ito hindi bilang salita ng tao, kundi bilang salita ng Diyos na kumikilos sa buhay niyong mga sumasampalataya. Mga kapatid, ang mga nangyayari sa inyo ay tulad din ng nangyayari sa mga iglesia ng Diyos sa Judea na kay Kristo Jesus. Kung anong paghihirap ang dinaranas nyo sa kamay ng mga kababayan nyo, ito rin ang paghihirap na dinaranas nila sa kamay ng kapwa nila Hudyo.
Silang mga Hudyo ang pumatay sa Panginoong Hesus at sa mga propeta noon. Sila rin ang mga taong umuusig sa amin. Hindi nalulugod ang Diyos sa ginagawa nila at maging ang lahat ng tao'y kinakalaban nila. Hinahadlangan nila ang pangangaral namin ng salita ng Diyos sa mga hindi Hudyo na siyang ikinaliligtas ng mga ito. Dahil dito, umabot na sa sukdulan ang mga kasalanan nila at hatulan na sila ng Diyos. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong salita sa araw na ito. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, nang sa ganun po, madali namin maintindihan ang mensaheng nais mong parating, at ito po ay magpapatatag, magbibigay sa amin ng inspirasyon, magbibigay sa amin ng lakas, na ipagpatuloy ang aming pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, maging anuman po ang mga sitwasyon na aming nararanasan sa bawat araw. In Jesus' name, Amen. Ayan. So, alamin natin ang mensaheng nais iparating ng ating Panginoong Jesucristo dito sa chapter 2, verses 1 to 16. So, dito mga katim Jesus ay inilahad ni Pablo ang isa pa rin liham niya ito sa kanila kung paanong nangyaring alam na ng mga taga-Kolosas kung ano ang paghihirap na naranasan ng mga disipulo ni Kristo ni Apostol Pablo doon sa Pilipos nung siya ay mangaral, no? Na mangaral para na magbahagi sa salita ng Diyos. Alam ng mga taga-Kolosas kung gaano siya paano siya pinersecute, paano siya pinahirapan ng mga hindi mananampalataya, ng mga taga doon sa Pilipos. Maging itong mga taga-Kolosas ay pinahirapan din sila ng kanilang mga kababayan dahil sila ay naging mga Kristiyano. Kaya nga, di ba mga katim Jesus, hindi madali ang maging Kristiyano ka. Kung ikaw ay tumiwalag doon sa dati mong pananampalataya at nagbago ka na at sinunod mo ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo, hindi madali sapagkat unang-una, persecution, mga katim Jesus, persecution ang nakahintay sa atin. Unang-unang persecution na ating mararanasan ay ang mismong mga mahal sa buhay natin, ang mismong ating mga magulang, ang mismong ating mga kapatid, no? Kung tayo man ay single at tayo ay tinatagpo ng ating Panginoong Jesucristo, una nating mararanasan na persecution ay galing sa ating mga magulang, galing sa ating mga kapatid, sapagkat alam nila kung ano ang ating mga ugali at hindi sila makapaniwala na tayo ay nagbago na. Kaya binubuli nila tayo, pinipersecute nila tayo, no, sinasaktan nila tayo. Minsan may mga pagkakataon na ang mga magulang dahil ang anak ay nagbago, ang anak ay natuto sa nalaman, no, nakatukla sa magandang balita. Minsan ang mga magulang ay restricted ang mga anak, hindi makakaalis, walang allowance kasi tigilan mo yung Kristo-Kristo mo diyan. Tigilan mo yung pagiging born again mo diyan. Tigilan mo 'yan. No? So, tinatanggalan ng allowance, nagkakaroon ng restriction dahil sa kanilang bagong pananampalataya. Hindi madali. At kung ikaw ay may asawa at ikaw ay asawang babae na bago, no, kinatagpo ni Panginoong Jesucristo, ikaw ang iyong mismong bana rin ang mismong mag-persecute sa iyo. Na ang sakit, mga anak mo, mga kapatid mo rin, mga magulang mo rin, ano bang nangyari sa iyo? Bakit ka nagbago? Ganito, ganyan. O natagpuan ko ang mabuting balita. Ano mabuting balita? Walang mabuting balita sa mundo. Puro na lang sakit, puro na lang kasakiman, puro na lang patayan, ganito, ganyan, rape.
Kaya nga, kung wala, halos, alam niyo ba na halos araw-araw ang nakikita natin sa mga balita ay mga masasamang balita. Kaya nga hindi ako nanonood ng mga balita dahil sa halip na mag-enjoy ka, wala mai-stress ka dahil may patayan na naman, may shooting na naman dito sa ganda doon, may ganito na naman doon. Wala ka nang maririnig kung mapapanood sa social media, sa telebisyon, sa radyo, kundi puro na lang mga kasamaan na si ganito, pinatay, si ganyan, ni-rape, si ganito, si ganyan. No? Kaya nga, mayroon tayong daladalang magandang balita. Isa yan sa mga strategy na pwede nating gamitin as the Holy Spirit leads kung paano natin maibahagi ang magandang balita. So, mayroon akong magandang balita. Ha? Mayroon akong magandang balita. Ang balita na ito ay nagpabago sa aking buhay. At hindi pa ako perpekto. I am still on the process. Kaya natural lang na minsan ay nagkakamali tayo, subalit sa ating pagkakamali ay binabalik tayo ng Diyos sa track. Balik ka dito sa iyong tinatakbo. Huwag diyan, hindi yan. Papunta yan sa distraction. Dito ka, balik ka. No? So binabalik tayo ng Diyos sa lugar na kung saan doon tayo tinatawag. So, minsan ay hindi natin naiiwasan dahil sa sobrang sakit na tayo ay pinipersecute ng maraming tao, lalo ng ating mga mahal sa buhay, nasasaktan tayo at sumasagot na tayo sa kanila, which is hindi yun dapat. Sapagkat alam natin na kasabay ng ating pagtanggap kay Panginoong Jesucristo, kagaya hindi yun bago na tayo ay pinersecute. Maging si Panginoong Jesucristo ay pinersecute at pinagtatawanan at binubole ng mga Hudyo nung siya ay sinabi niya, I am the Son of God. No? Whoever believes in me, believes in God. Pinatay nga siya ng mga mismong Hudyo na yun dapat ang dahilan ng kanyang pagpapakamatay, ng kanyang pagpako sa krus ng dahil sa mga Hudyo. So, ganun din ang mangyayari sa atin bilang mga Kristiyano. Itong mga taga-Kolosas, no? Sabi dito ni Pablo, dito sa chapter 2, verses 2. Alam nyo ang mga paghihirap at pag-aalipusta na dinanas namin sa Filipos bago pa man kami dumating dyan sa inyo. Pero sa kabila nito, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipangaral ang magandang balita sa inyo kahit na maraming hadlang. Hallelujah. See? Kahit na maraming hadlang. Sino sa atin ang magbibigay ng kalakasan? Ang banal na Espiritu ang magbibigay sa atin ng kalakasan sapagkat doon tayo tinawag niya. Kahit na mayroong maraming pagtatawanan tayo, magagalit sa atin, gawaan tayo ng mga kwento na ganito, ganyan. No? Pagpapasensyahan natin sila at ipagdasal natin kasi kahit si Panginoong Jesucristo nung nasa krus na siya, bago siya binawian ng buhay, bago niya binigay ang kanyang kaluluwa sa Diyos Ama. I commend my soul to you. Ang sabi niya, Father, please forgive them. Patawarin mo sila. Sapagkat di man nila alam ang kanilang mga ginagawa. Please forgive them. Have mercy. So yun, ang hirap, no? Kaya itong mga taga-Kolosas, they are suffering, severe suffering from the persecutions, from the financial situation.
Pero nakikita natin, ipinapakita dito na sa kabila ng ganitong sitwasyon nila sa buhay, ay mas lalo silang napapatatag sa kanilang panampalataya. No? Napapatatag sila sa kanilang panampalataya. Sabi dito sa verse 13, lagi rin kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil nang tanggapin nyo ang pangangaral namin, tinanggap niyo ito hindi bilang salita ng tao, kundi bilang salita ng Diyos na kumikilos sa buhay ninyong mga sumasampalataya. So nagpapasalamat sila Pablo sa Diyos Ama sapagkat tinanggap sila ng mga taga-Kolosas at ang pagtanggap nila sa magandang balita ay hindi dahil sinabi ni Pablo, no. Ang pagtanggap nila sa magandang balita ay dahil sa Diyos. Hindi sa tao. Biruin mo yung klase ng pananampalataya mayroon ang mga taga-Kolosas. Na nakilala pa sila sa ibang lugar, sa lahat ng lugar, dahil sa kanilang pananampalataya, sa kabila ng matinding pagsubok sa buhay, matinding persecution, ay nananatili pa rin silang matatag sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Tayo ay may mga pagkakataon na tila tayo ay susuko na sa ating pananampalataya kay Kristo sapagkat dahil nakaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay. May mga pagkakataon ba sa inyo na kayo ay muntik ng sumuko? Muntik ng sumuko. Dahil ang hirap, kahit sa trabaho, pinagtatawanan nila ako, binubuli nila ako na ako'y Kristiyano, o ganito, ay, ang bait-bait mo pala, o sige, so gawin mo nga to, kasi ang bait-bait mo. Gawin mo nga to, bilhan mo nga ako ng ganyan, kasi ang bait-bait mo. No? Minsan kaya ang dahilan kung bakit yung ibang mga Kristiyano ay nagtatago sa kanilang identity, na pagiging Kristiyano sapagkat natatakot sila. Natatakot sila na pagtawanan, natatakot sila na ibobole, i-persecute, ganyan, no? Awayin sila, ganyan. Kaya nga kung tayo mga Kristiyano, hinihingi natin sa Panginoon, sa Banal na Espiritu, ang kanyang kapangyarihan. Hindi yung fear. Hindi fear ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi love, power, and self-discipline. Yan ang aming meditation kagabi ni Tito Brian. So, binibigyan sa kabila, no, itong sitwasyon mo sa buhay. Ito ang mundo. Mayroon kang you are dealing with people na maaring wala silang mga Diyos sa mga buhay nila. Kung mayroon man silang mga Diyos, kung kilalaman nila si Kristo, pero si Kristo ay parang passive lang, ganyan, no? Hindi aktibo ang kanilang pananampalataya at ang aktibo ay ang kanilang mga laman. So, you are dealing with these people na ganito ang kanilang sitwasyon, ganito sa harap mo, araw-araw. Paano mo sila i-deal? Paano mo sila paano ka makikipag-usap sa kanila? Paano ka makikipaghalubilo sa kanila bilang Kristiyano? So, ang sabi sa salita ng Diyos ay hindi siya nagbigay sa atin ng takot. Ang ibinigay niya sa atin ay pagmamahal. Power, kapangyarihan, at self-discipline. Pagmamahal na i-overcome ang kasalanan na yan, ang taong makasalanan na yan, with good. Overcome evil with good. Nang isipin mo, kahit naiinis ka sa taong yan dahil binubuli ka, pinipersecute ka, sinisiraan ka, ginagawang ka ng kwento na wala namang dahilanan, pero pinili mo
na mahalin ang taong yan. Dahil yun ang sabi sa salita ng Diyos, love your enemy. Pray for those who persecute you. Pinili mo, yan ang pagmamahal na ibinigay ng Diyos sa atin. Love. Mas pinili natin na ideklara ang pagpapatawad sa mga taong ito. Mas pinili natin na mahalin sila. Mas pinili natin na gumawa ng mabuti sa mga taong nanira sa atin, sa mga taong gumawa ng kalukuhan laban sa atin. Sapagkat yun ang pagmamahal na nanggagaling sa Diyos. Kapangyarihan. Mayroon tayong kapangyarihan na i-resist ang tukso na dumarating sa mga buhay natin. Tukso na tayo ay mainis, tukso na tayo ay magtampo, tukso na tayo ay magalit, tukso na tayo ay malulong sa bisyo, tukso sa ano pa mang mga sexual immoralidad, tukso sa mga chismis, pagsisira ng kapwa, tukso sa mga ano-anong mga kahilayan sa kasabuhay, na i-resist, na tanggihan ang mga ito. Mayroon tayong kapangyarihan na ibinigay ang Diyos sa atin na kailangan nating gamitin. Kaya nga, yun ang nasasabi, di ba? Nasabi sa salita ng Diyos. Palayasin mo ang demonyo, aalis yan. May kapangyarihan tayo niyan. Kung tayo ay mga anak ng Diyos at tayo ay nilalakaran natin ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Kaya nga, tokso, layuan mo ako. Hindi lang ganun kasimple ang ginagawa natin. Warfare ang ginagawa natin. Spirit of anger, I cast you out. Go back to hell right now in the name of Jesus. Yan ang sinasabi nating kapangyarihan o otoridad na pwede nating gamitin bilang mananampalataya ni Panginoong Jesucristo. Spirit, a spirit of lust of the flesh, I cast you out. Go back to hell right now in the name of Jesus. And by the blood of Jesus. Aalis yan. Pikit mo mata mo. In the name of Jesus. Spirit of dirty-minded mind. Yung marumi ang iyong iniisip. I cast you out right now. In the name of Jesus. Go back to hell right now. Stay there forever. In Jesus' name. Yan ang kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa atin bilang mananampalataya niya. Spirit of poverty, go out from my pocket, from my home, from my business, from this, in the name of Jesus. You have no right. I am a child. Yun nga ang kapangyarihan na binigay ng Diyos sa atin. Ang otoridad na ideklara ang ating pananampalataya sa Kanya. Paano natin matanggap ang Kanyang mga pagpapala kung wala naman tayong alam sa Kanyang mga pangako? So yun mga ka-Team Jesus, kailangan nating gamitin ang ating otoridad. Yan ang kapangyarihan na ibinigay ng Diyos. Ang pagdeklara, I am a child of God. I am one of the heirs of the blessings of Abraham. Kailangan nating paniwalaan yung mga pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung hindi natin paniniwalaan at wala rin tayong alam, paano natin magamit ang kapangyarihan na yan? Paano natin magamit ang otoridad na yan? Kaya nga kailangan na mayroon tayong journal, kailangan mayroon mga pangako. Ang mga pangako ni Panginoong Jesucristo sa buhay ko, sinasabi dito, ganito, ganyan. Yun ang ating i-memorize, yun ang ating palaging dinideklara sa mga buhay natin. I am a child of God. I am blessed. My body is healthy. My internal organs are healthy. In the name of Jesus, for the glory of God. Kailangan nating ideklara yan. At isa pang binigay ng Diyos ay ang disiplina sa sarili. The Lord did not give us fear, but He gives love, power, and self-discipline.
So pag pinalayas na natin ang masamang espiritu, kailangan na huwag tayong pumunta doon, huwag na tayong pumunta doon sa mga lugar na ito'y nagbibigay sa atin ng tukso, na nandiyan tayo, prone tayo sa tukso, sa temptation. Sabihin mo, ay, pinalayas ko na yan, okay na yan, hindi na ako niyan mabiktima kasi pinalayas ko na yan. Ay, nako, wag ka. Hindi mo alam kung paano gumagalaw ang demonyo. Kaya kailangan magkaroon ka ng self-discipline. Self-discipline, kasama nga yan sa fruit of the Spirit, ang self-control. So, yung disiplina sa sarili, sabihin mo, oh, this is not good. Sabi ng Holy Spirit, this is not good. Bawal yan. Okay, Holy Spirit, salamat po. Umalis ka dyan, lumayo ka sa mga tukso. Huwag kang magpapa-expose sa sarili mo doon sa mga tukso. Dahil sasabihin mo sa sarili mo, ay, may kapangyarihan akong palayasin ang mga ganyan. Ay, hindi yun ang sinasabi ng Diyos. Gamitin natin ang kapangyarihan na ibinigay niya sa atin sa tamang panahon, sa tamang paraan, o huwag nating abusuhin ang mga yan. So, disiplina sa sarili, mga ka-Team Jesus. No, ang sabi dito tayo sa 15, silang mga Hudyo ang pumatay sa Panginoong Hesus at sa mga propeta noon. Sila rin ang mga taong umuusig sa amin. Hindi nalulugod ang Diyos sa ginagawa nila at maging ang lahat ng tao ay kinalaban nila. Hinahadlangan nila ang pangangaral namin ng salita ng Diyos sa mga hindi Hudyo na siyang ikaliligtas ng mga ito. Dahil dito, umabot na sa sukdulan ang mga kasalanan nila at hatulan na sila ng Diyos. So yung mga nag-persecute sa atin, yung mga gumagawa ng kasamaan sa atin, yung mga mga sakit na idinulot sa atin, sukdula na yan, mga yan. Pero kahit sukdula na yan, hindi tayo ang maghihiganti dyan sa kanila. Kundi, ang sabi dito sa salita ng Diyos, hahatulan na sila ng Diyos. See? Ang Diyos ang hahatol sa kanila at hindi tayo. Kaya hintayin natin yung hatol ng Diyos sa mga taong naninira sa atin, sa mga taong gumagawa ng masamang kwento sa atin. Pero hindi natin iniisip, okay? Hindi natin, mga ka-Team Jesus, hindi tayo nagdarasal o hinahangad na ang mga taong ito ay masira, ang mga taong ito ay maganito, ang mga taong ito ay maganyan. Kasi kasalanan yan. We have to speak good things, no? 'Di ba? Ang kailangan nating i-meditate natin ay kung ano ang mabuti, kung ano ang kaaya-aya, kaiga-igaya, yun ang ating i-meditate. What is pleasing, what is good. Kasi sabi sa salita ng Diyos, hahatulan ang mga taong ito ng Diyos. Ang Diyos Ama ang hahatol sa kanila. Hindi tayo. Ang ating role ay ipagdasal ang mga ito, gawin ang mabuti sa harap ng Diyos at sa ating kapwa, ipalaganap ang magandang balita, sapagkat walang nakatago sa Diyos Alam niya lahat ang mga nangyayari sa buhay natin. So kung may mga pagkakataon na parang hindi na natin kaya, tawagin lang natin si Panginoong Jesucristo. Lord Jesus, di ko kaya to. Kailangan ko ang lakas mo. Kailangan ko ang iyong lakas. Mahina ako, di ko na kaya, lupay-pay na ako. Kasi tapat ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga pangako. Hindi niya tayo pababayaan, di ba? Sabi niya, I will be with you till the end of time. So bakit hinaharap natin ang mga pagsubok sa buhay?
ang hirap sa buhay na nag-iisa tayo. Gayong, kung naniniwala lang sana tayo sa mga salita ng Diyos, matulog tayo ng mapayapa kahit marami tayong hinaharap na problema. Magising tayo ng puno ng kagalakan dahil panibagong umaga na naman. Bakit? Sapagkat hindi ka nag-iisa, hindi tayo nag-iisa. Ganon kami rito. Marami kaming hinaharap na problema sa buhay. Sa araw-araw. No? Challenges sa araw-araw. Maraming aspeto sa buhay. Health, financial, trabaho, pamilya, ganito, ganyan. No? Pero nakakatulog kami sa gabi pagising namin sa umaga. Maraming salamat, Lord Jesus, panibagong umaga na naman. Father God, Holy Spirit, na makapagsilbi kami sa inyo. Ingatan niyo po mga buhay namin, yung traveling mercies niyo po para maayos namin makaraos kami sa buong araw. At bago kami matulog, nagdasal na naman kami. Hallelujah, Father God. Thank you, Lord. Nakaraos po kami sa araw ng Wibis. Ligtas sa anong makapahamakan. Maging aming mga pamilya. Salamat po, Panginoong Jesus. At kami makatulog sa kabila ng anumang problema namin. Ito na naman ang problema ni ganito, ng ganyan. Okay, Lord. Ipagdasal namin. Panginoon, ikaw naman po ang may-ari ng lahat ng bagay na ito. Bigyan mo kami ng gabay. Anong gagawin namin? So, nandoon yung kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo at tulog na tulog kami, nakakatulog kami na hindi kami nag-iisip kung ano paano namin gawin. Wala! Bakit? Yun ang sabi salita ng Diyos sa Philippians, diba? Philippians 4, 5, 6, and 7. Yan dapat ang gawin natin. Ang paniniwalaan natin, ang mga pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Paniwalaan natin, tayuan natin ang pananampalataya natin, ang mga salita na nasa Biblia. I-activate natin ang mga salitang yun. Kasi sayang ang mga salita na yun, kahit gaano pa karami ang minimemorize mong mga salita ng Diyos, Bible verses, kung hindi mo ito pinaniniwalaan, hindi mo ina-apply sa buhay mo, walang halaga ang mga yun. No? Pagising, ngayon na naman, end of the week, end of the month na, so magpapadala na naman magpapadala si Panginoong Jesucristo ng para dyan, sa mga love gifts, sa mga mga kailangan, sa Bible study, lahat-lahat, nagmumuri ba kami niyan? Lord, saan kami hahanap niyan? Alam namin, where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. So, kung alam natin ang mga salita ng Diyos, bawat araw, para tayong walang mga problemang kinakaharap, parang, ang saya-saya naman ang saya-saya doon sa opisina. Wow, ang saya-saya naman ng aura mo, Bits, ng ganito, Bits. Of course, dahil panibagong umaga na naman na ako'y makapagsilbi sa ating Panginoong Jesus. Buhay ako. Ligtas anong kapahamakan, may hininga, libre ang hangin, nakakapagtrabaho ako, salamat sa Diyos. So, ganun dapat ang natin, positibo tayo, sapagkat alam natin ang mga pangako ng ating Panginoong Jesucristo sa mga buhay natin. Kailangan nating alamin ang kanyang mga pangako. Ang internet ang Google, ay marami kang, i-Google mo lang, may Bible verse that says, ganyan, lalabas na kaagad yan, tingnan nyo sa inyong Biblia, tama nga, ang daming mga paraan, mga ka-Team Jesus, na malaman natin ang mga pangako ng Diyos sa internet, mabilis, labas na kaagad yan. Kahit anong i-google mo, mag-google ka, Bible verse that says, ganito, trust in the, lalabas dyan, ang dami. Bible verse that says, about faith, lalabas yan, ang dami. Kailangan mo lang i-confirm sa Biblia mo, tingnan nga natin, nandito sa Bible, sa basa, ganyan. Yun ang mga dapat nating gawin.
pag-aralan sa halip na magbabad tayo sa Facebook ng ilang oras, magbabad sa telebisyon ng ilang oras, na pagkatapos nun walang kwenta. Ano, napuno ka ba? Napuspos ka ba sa banal na espiritu? Hindi. Pero kapag mag-spend tayo ng oras sa Biblia, na parang nagkakaroon tayo ng gutom, ng hunger, nagkakaroon tayo ng kauhawan na i-explore ang salita ng Diyos, ay ang sarap ng pakiramdam mo at the end. Wow, grabe. Bakit? Nandoon ang yan ang sikreto ng kapayapaan, ng prosperity, ng lahat tungkol sa buhay, ang Biblia. Kaya, pagising mo sa umaga, praise the Lord, bagong umaga na naman. Hindi yung, kung tayo ay nasa mundo, parang pagising natin sa umaga, ay, umaga na naman, agoy, ang aking problema, ito na naman ako, problema na naman, ang aking haharapin, ay, nakakapagod ang buhay. Ganyan ang lakaran ng mundo. No? Subalit, kung tayo ay nasa presensya ng banal na espiritu, pagising natin sa umaga, ay salamat sa Diyos, panibagong umaga na naman, na ako ay gising, na ako'y makapagsilbi. Hindi natin iniisip ang ating mga problema, sapagkat sa gabi, nung tayo nagdasal, bago tayo matulog, sinusuko natin sa Diyos ang lahat ng ito. Lord, ikaw po ang bahala, sapagkat you own the universe. You are the creator of heaven and earth, Father God. I am your child. And I believe on that. Sabi mo sa iyong mga salita, kaya nga kailangan sa ating pagdarasal, kailangan nating bigkasin yung mga pangako, yung mga nasa salita ng Diyos. Para sa ganoon, maririnig yan ng demonyo at hindi siya makakapasok sa mga isipan natin, mga puso natin. Kasi alam natin ang ating otoridad, ang ating kapangyarihan bilang mga anak ng Diyos. Pero kung hindi mo alam na ikaw ay anak ng milyonaryo, syempre, pinahihirapan ka ng mga tao, ganito, ganyan, di mo naman pala alam na anak ka ng milyonaryo, na meron ka palang otoridad, meron ka palang kayamanan, meron ka palang inheritance, di mo alam kasi ignorante ka. Kaya, yan ang nangyayari sa'yo, lupay-pay ka, iyak-iyak ka, parang, ano ba yan? Kristiyano ka ba? Yan ang mga Kristiyanong talunan. Bakit na ang mga Kristiyanong ito ay naging talunan? Naging talunan sila sapagkat ignorante sila sa salita ng Diyos. Ayaw makinig sa Bible study, ayaw magbasa sa salita ng Diyos, gusto lang na maging hayahay ang buhay, pag ganyan-ganyan sa Facebook, pag ganyan-ganyan sa Facebook, kain, tapos ganyan sa Facebook. Ang tamad! Alam nyo ba na galit ang Diyos sa mga taong tamad? Yung lazy, galit ang Diyos dyan. Dahil yun ang sabi niya, work. I will bless the work of your hands. Oh. No? Ganun lang yun. Marami tayong naharap sa buhay. Marami tayong mga pagsubok sa araw-araw. Subalit, kung tayo ay naniniwala na mayroon tayong Diyos na hindi niya tayo iiwanan, hindi tayo matatakot sa anumang mangyayari sa buhay. Hallelujah. Father God, in the name of Jesus, maraming salamat po. Maraming salamat po at kami ay iyong tinuruan na naman. Kagaya ng mga taga-Kulusas na sila ay nakakaranas ng matinding paghihirap, matinding persecution sa kanilang pananampalataya. Hindi sila natinag. Nananatili ang kanilang pananampalataya at pagiging Kristo. Tinanggap nila ang magandang balita na hindi galing sa tao, kundi ang paniniwala nila ay galing sa Diyos. Hallelujah. Ganun din ang gawin niyo po sa amin, Panginoon Jesus. Banal na Espiritu, patatagin mo ang aming pananampalataya kay Panginoon Kristo. Tulungan mo kami na hindi namin makalimutan ang iyong mga pangako, Lord Jesus, ang iyong mga salita. Ngayon ang aming ibabato sa mga tukso ng kaaway ng Diyos sa aming mga buhay. Salamat at
Binigyan mo kami ng pusong hindi natatakot, kundi pusong puno ng pagmamahal. May otoridad, may kapangyarihan, at mayroong disiplina sa sarili. Tulungan mo kami, Banal na Espiritu. Wala kaming magagawa kung wala ka. Ang iyong gabay ang kailangan namin sa araw-araw, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat po at sa araw-araw ay binabago ninyo kami nang sa ganun po kami ay magiging Christ-like. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you, Father. Thank you, Father God, in the name of Jesus, sa iyong kabutihan din. Napakabuti niyo po. We praise your name. We glorify your name, for you are good at all times. Oh, hallelujah, Jesus. You are good at all times. You are good at all times. Thank you. Thank you dahil nandiyan ka. Dahil kasama ka namin at hindi kami nag-iisa. Patatagan mo ang bawat isa sa aming mga kahinaan. Ikaw ang aming kalakasan. Maraming salamat po, Panginoon Kristo. Ano man ang aming mga natutunan ngayon, huwag niyo pong hayaan na ito makalimutan namin. Kundi seal it with your blood. Na ito'y aming ilagay sa aming mga isipan, sa aming mga puso, at sa anumang mga pagkakataon na kailangan namin i-withdraw ang mga salita na ito, ay aming magagamit bilang panlaban namin sa mga tukso ng kaaway. At kami ay maging matagumpay sapagkat ikaw ang aming Diyos. You are a victorious God. Therefore, we are victorious. Not on our strength, but on your power. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus. Maraming salamat po. Ano man ang kahilingan ng aming mga kapatid ngayon, Lord, I declare healing. I declare, Father God, blessings upon blessings to their families, Father, in the name of Jesus. Naisuko namin sa inyo ang lahat at maniwala kami na ikaw ang gagawa ng paraan sa aming mga sitwasyon. Patuloy mong bigyan kami ng pusong puno ng kagalakan na awitan ka, nakantahan ka, napurihin ka, 24/7 habang kami ay gising. Palagi naming tinitin, palagi naming pakinggan ang iyong mga salita. Palagi naming awitin ang iyong mga awiting makalangit ng pagpupuri sa iyo, Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa katagumpayan ng iyong Bible study. Father God, tinataas namin ang gagawin naming challenge tomorrow, God willing, sa mga magjo-join, Panginoon. Hayaan mo po na kayo ang magbigay sa kanila ng gabay, ng wisdom and understanding kung paano, at bigyan mo sila ng maayos na internet connection nang sa ganun po ay mairaos nila ang live at sila po ay makapagbigay papuri sa inyo at mailahad ang mabuting balita. Oh, hallelujah, Father. Thank you. Thank you that you are in control of everything, Father God. Thank you so much, Lord. Binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at parangal at lahat ng pasasalamat ay binabalik namin sa Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Ayan, mga ka-Team Jesus. So, salamat sa Diyos sa katagumpayan ng ating Bible study. At sino-sino yung mga nagjo-join sa ating, nagjo-join sa ating, sino yung mga nagjo-join? So, ang nagjo-join, okay. So, ang lesson natin na binigay ng Diyos sa atin ngayon ay
akma dyan sa iba nating mga kapatid na kung saan sila mismo ay nakakatanggap ng mga persecution mula sa kanilang mga magulang, mga pagtutol, lalo na sila daw ay magpabaptismo sa tubig, no? Pero don't worry, mayroon pa namang panahon, bukas, yan. Bakit pa, wag ninyo nang ipaalam sa kanila na kayo ay nagpabaptismo? Ako nga, din man nila alam ng mga magulang ko na ako ay nagpabaptismo. Hindi ko alam, tahimik ko lang ginawa. At nung nabaptismo na ako, saka ko lang sinabi sa kanila, ano ka na pala, nabaptismo na ako sa tubig. What? Nagpabaptismo ka dyan sa relihiyon na yan? Na ganito, ganyan? Basta kayo nabaptismo na ako sa tubig. Bahala na kayo dyan. Bahala na ang Diyos sa inyo dyan. Kung ano mang persecution. Dahil ako mga kapatid, naku po, pagdating sa persecution, ako ang pinakaunang persecuted dyan sa pamilya ko. Pero sa awa ng Panginoon, siya ang nagbigay sa akin ng kalakasan ng loob upang sa ganoon ay mangyari, matupad pa rin ang aking desire para sa aking mga kapatid, pamilya. Okay, Doki? So, sino ngayon ang magjo-join sa ating ano dyan, mga ka-Team Jesus? Sino ang magjo-join? Sino pa? Sino pang magjo-join? Ang garden Word of God display and garden challenge ay ano yan? Open for public lang yan siya. Hindi public. Dito ba, yung mga nagjo-join dito sa atin ba na hindi pa sila Team Jesus members, pero regular na silang nandito, Sharon. Ano yan, Sharon? Pwede na natin silang isama, Sharon. Okay, so, sino-sino pa ba ang magjo-join sa ating live? So, ang ating, sino pa ang mga nandito? Si Doreen, sino pa? Si Jerome, meron ako nyo na, si Jerome, si Doreen, di ba Doreen? Kayo ni Brother Jomar, si Leah, si Abigail, Sis Lisa, sino pa ba ang magjo-join? Asa na sila? Sis Evelyn. Sis Evelyn, meron ba kayo dyan? Magjo-join ba kayo, Sis Evelyn? Sino magjo-join sa ating Marina Riga, ha? Si Sis Marina Riga, magjo-join siya. Sino pa ang magjo-join? O sino ang si Sis Lisa o Sis Jeanette? O sige nga, sino ang gustong voluntary na lang na maging kayo para mabilis na nating matapos to. Dahil magtatrabaho pa ako eh. Sino ang mag-voluntary na siya ang mauna? Sino na yun? Para, gusto nyo ba? Para wala nang marami pa akong gagawin. Sino mag-voluntary? Mag-umpisa tayo. Anong oras ang gusto nyo na mag-umpisa tayo? Anong oras gusto nyo mag-umpisa tayo? Crystal, si Eric at si Sis Jeanette, mag-isa lang, magkasama lang yan. Si Marina, Sis Marina Riga. Okay. O sino pa? Sino pa ang gusto? Ano nangyari sa iyong mga tanim, Sharon? Nalanta ang mga tanim ni Sharon. O sige, so may mga salita kayo. Sino ang gustong mauna? Bilisan na ninyo nang sa ganoon ay matapos na ako. Mayroon ba o gusto ninyong i-random natin? Si Doreen. Kaya nga. Ang gagawin natin dito? Tayo ng papel. Papel. Ang papel bao. Ang papel. At tayo ay
Papel bao. Okay, so meron akong papel dito. Lista ko yung mga magjo-join. Sino mga magjo-join dyan? Bese. Sino pa yun? Tingnan ko nga sino yun. Okay, si Lia. Gagawa na lang ako para mapili ko. Para patas ang lahat. So, ilan ba ang sasali? Ang sasali, Lia, si Jerome Antricia, isa lang yan. Jerome Antricia. Si Sis Abigail. Si Sis Marina, no? Marina. May consolation kayo niyan, yung inyong para sa pang-load ninyo. Marina. Tapos si Sandy and Lisa, di ba? Kasi isang bahay lang kayo. Si Brother Eric and Jeanette. Sino pa ba? Eric and Jeanette, Sandy and Lisa, Marina, Abigail, Jerome and Tricia, Lia. Meron pa ba? Meron pa bang asan na yung aking cellphone? Meron pa bang magjo-join bukas? Kung hindi naman masyadong marami, hindi lang natin masyadong agahan. So, meron pa bang magjo-join? Sino pa ba yung magjo-join dyan? Sino pa yung magjo-join dyan? Durin. Si Durin at saka si si Brother Jomar at si Durin. Sana yun? Facebook pala yun. Si Lian at si Marina. Si Sis Marina dahil mag-ina sila, no? Okay, si Sis Marina at Sis Lian. Okay. So, okay. So, yun na yun, oh. Si Sis Marina and Lian. Tapos, si Brother Jomar and Doreen. Okay. So, ayan na. Ito na yun. Tama na ba ako? Para matapos na natin. Ayan si Jomar and Doreen, Lia, Jerome and Tricia, Abigail, Marina and Lian, Sandy and Lisa, Eric and Jeanette. Tama na? Asa na sila Evelyn, Angeline, Michelle? Wala kayo dyan sa Bohol?
Walang representative. Ha? Nasa na kayo? Ay, Bohol chapter. Nasa na kayo? Parang wala si Evelyn ngayon. Evelyn. Crystal. Ay, si Crystal. Wow. Andan pa pala si Crystal. Crystal. Okay. Sino pa? Crystal. Sino pa? Sino pa ba? Wala na? Asa na sila? Asa na ang Bohol chapter? Bohol chapter, where are you? Wala na ba? At mag-ano na tayo? At randomly ay lalagyan ko ng mga bilang. Namatay ang mga tanim ni sino to? Ni Michelle? Namatay yung tanim Michelle. So marami, no? Ay, tingnan natin kung ilan. Ilalan. Okay. So, lagyan natin to ng number para sa ganyan ay maano na natin. Okay. So, yan na ang ating tingnan natin kung sino yan. Finold ko na lang. Yun na lahat, no? Gabot o dagat. Ay, Jilen, hindi ka nagtanim. Okay. Wala kayong mga word of God sa mga bahay ninyo. Ayan na. So, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ang ating entries. Yay! May mga bunga ng at salidorin. Hallelujah! Ayan na. So, kukuha na ako ng pangalan. Oy, Lia! Ala, ikaw ang nauna dyan, sis Lia. Number 1 ka, Lia. 1, sis Lia. Next. Abigail! Number 2 ka, Abigail. Sige lang, kasi babayaran kayo sa inyong load dyan. Yan ang inyong consolation. May bayad kayo sa load ninyo. Pa-load kayo at may bayad yan. Number 3, Eric and Jeanette. Number 3. Number 4, Marina and Lian. Number 4. Number 5, Jerome and Tricia. 5. Available ba kayo niyan? Number 6, Sandy and Lisa. 7, Crystal. 8, Doreen. Number 8 si Doreen. 4 hours natin tong bubunuin. So, kung alas 6 tayo mag-umpisa, 6, 7, 8, 9, 10 ng umaga. Ano na oras niyan sa amin? Kung alas 6, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8. Okay, good. Okay kayo niyan? Alas 6 ng umaga tayo mag-umpisa? Mag-live kayo at kayo dito na nagjo-join, mga observers, mag-join kayo sa live, 4 hours live. Mag-join kayo para marami ang magjo-join sa kanilang live. Ha? So, marami magjo-join. So, bawat magjo-join dyan, 4 sila, 4. So, bawat 4 na magjo-join, meron kayong love gift dyan na ibigay natin kung perfect ang iyong attendance dyan sa 4 na yan. So, Sabado, kaya nyo yan? Kaya nyo yung Sabado na yan? Ha? Number 5, yes. So, entry number 1, Leah. Abigail, number 2. Eric. Marina and Lian. Jerome, Tricia. Sandy. Crystal. Jomar. So, i-ready na ninyo yung inyong mga live. Ang i-hashtag natin dyan, ay kagaya ng hashtag natin dyan sa ating Bible study, Jesus loves you more than you know. It's all about Jesus, Holy Spirit power, Team Jesus, glory to God. Ang pang-anim na ilagay ninyo ay My Garden. Yan. Tapos mag-live na kayo. So, ang complete attendance dyan sa 8 na yan
ay meron kayong love gift, ang mga complete attendance, meron kayong 100 pesos na pang-load. Di ba? At mag-enjoy pa kayo sa kanilang mga live. So, mag-interact kayo dyan, mga ka-Team Jesus. So, mula alas 6, 10 na, hanggang 10 ng umaga. So, 4 na oras tayo niyan, 30 minutes lang pinakamataas ninyong live dyan, na magsimula na kayo, ganyan, no? Tapos, doon sa garden nyo, magsimula kayo doon sa loob ng bahay nyo, na nandoon ang mga Word of God. So, ang criteria natin ay ang display of the Word of God, yung lalo na yung kung mayroon kayong John 3:16, mas mabuti talaga yung anong mayroon sa John 3:16, yung display of the Word of God, no, sa mga bahay ninyo, maging sa pintuan ninyo, makikita ng mga dumadaan sa mga bahay ninyo. Ano pa tapos yung garden ninyo, yan na, yung mga garden, kasama na yun doon, na mga garden ninyo. So, ang kinadorin yata ay hiwalay yung kanilang garden doon sa bahay nila dahil wala man silang bakanting lupa. So, doon sila nag-garden. So, pumunta kayo doon, Doreen. Malayo ba yun sa inyo, Doreen? Baka ang layo-layo nyo, Doreen, at hindi natin na umaabot tayo ng 30 minutes. No? So, 6 o'clock si Leah mag-umpisa. 6 o'clock ka, Leah? Or gusto nyo ng 7 o'clock? Mainit na kasi ang alas 11. So, anong gusto ninyo? Alas 6 or alas 7 ng umaga tayo mag-umpisa? Siya pa talaga nauna, si Leah na tanghali na nagigising. Ala, Leah. wala tong atrasan, Leah. Itong mga joiners natin, mayroon tayong audience impact. Sige, yung mga joiners natin doon sa live ng bawat isa, i-friend request na yung mga yan, dapat naka-follow kayo itong 8 ito dahil kayo ang magiging audience impact. May audience impact yan, audience impact. Ang sa amin dito 50%, ang sa inyo dyan 50%. So 50-50 tayo, 50-50 tayo, audience impact yan, okay? Hallelujah. Okay. Si Doreen. Sige, Doreen. So, halimbawa, si Leah, gusto nyo ba alas 7 tayo mag-umpisa? 30 minutes lang. 30 minutes lang ang pinakamataas niyan, Crystal. 30 minutes. So, alam mo, halimbawa, nag-umpisa na si Leah. 6 a.m. Okay, 6 a.m. Leah. So, nag-umpisa na siya. Mag-uumpisa na. Malapit na ang 6 a.m. So, before 6 a.m., 15, gawa na yan siya ng kanyang live. Hihintayin lang niya. Hindi niya gagalawin ang cellphone niyan sa Facebook. Gawa na siya ng live niya dyan. Hindi siya gagawa. Kundi i-ready na lang niya ba? Ready na ang kanyang mga sisulatan na ang ilagay nyo dyan, team, ang title ng ating dyan, Team Jesus, isulat nyo yan, Team Jesus, Word of God, Display, and Gardening, and a Green Revolution Challenge. Team Jesus, Word of God Display, and Green Revolution Challenge. Ayan, so lagyan nyo na ng hashtag na kaagad na Jesus loves you more than you know. It's all about Jesus, Holy Spirit power, Team Jesus, glory to God. Ngayon, tapos my garden. Yun ba? Tapos, isama nyo ako with vitamin for the soul. Yan, isama nyo. Para sa pare-pareho tayo ng entry, lagyan nyo dyan. Entry number 1. So, habang si Sis Leah ay nagjo-join kayo sa kanyang live, di ba? Ganyan, Habang si Sis Leah ay nagla-live siya, ang susunod dyan, si Abby. So, 15 minutes after the live ni Sis Leah Abby, mag-ready ka na rin. Hindi ka na magjo-join dyan sa kanyang live kasi exempted ka na yan. Magre-ready ka na sa iyong gagawing live, di ba? Itong mga natin, itong ating mga contestants, exempted na yan sila sa join sa ating sa pag-join sa live kasi magre-ready na yan sila Nasa sa kanila na yan. Basta pagdating ng halimbawa 6:30, before 6:30, 6:20,
6:20, 6:25, mag-off ka na, Sis Leah, para mahintay naman natin, magtuloy na tayo kay Sis Abby. Pagkatapos kay Sis Abby, yung susunod kay Abby, si Brother Eric at Jeanette. I-ready na ninyo ang inyong live, Brother Eric, Sis Jeanette. Entry number 3. Si Abby, entry number 2. Yun ang title natin, ha? So, ganun lang ang gawin natin. Maglagay ako dyan ng title para yun ang inyong susundin. Okay? So, entry number 3. No. Tapos yun na yun. Yung mga hindi joiners, ay yung mga hindi, yung mga hindi contestants, o dapat ay kasama kayo dito sa live para mayroon silang viewers. Okay? Intindihan natin? So, mga 5 minutes before pa mag-end. So, 25 minutes lang ang ating allowable sa bawat contestant para mayroon tayong 5 minutes na ma-ready na yung isa pang contestant natin. No, continuous na yan. So, ang sunod ay pagkatapos ni Leah, ang sunod ay si Abigail, ang sunod ay si Eric at Jeanette, ang sunod ay si Marina at si Lian, ang sunod ay si Jerome at Tricia, ang sunod ay si Sandy at Lisa, ang sunod ay si Crystal, ang sunod ay si Jomar at Doreen. Tuloy-tuloy na yan, mga ka-Team Jesus. So, kayo, na mga hindi kayo contestants, hindi kayo challengers, kailangan present kayo dito sa live ng bawat isa para sa ganun, maging judge kayo. Pero itong mga challengers, hindi sila pwedeng maging judge kasi nga, para walang bias. Okay? So, God bless sa ating lahat sa gagawin nating challenge. Yahaw! Mayroon naman silang consolation prize sa kanilang pag-join, mga ka-Team Jesus. Exciting, no? The Lord willing. Hallelujah. Nakakakaba. Bakit ka nakakakaba, Lisa? Nagpo-post ka nga dyan ng iyong mga gulay. Okay, para malaman ng sanlibutan, isama nyo ako, itag nyo ako, para kasama ako dyan, si Vitamin for the Soul, the Lord willing. God bless sa ating lahat, and Jesus loves us. Bye-bye.